panlangtang nila regarding aning sa nahitabo sa independent o sa International Criminal Court kan ICC sa nahimog confirmation hearing ni Pangulo Rodrigo Duterte. Nasa kabilang linya natin ngayon si dating Congresswoman Franz Castro, ACT Teachers Party List. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Bombo Kevin, at sa inyong mga taga-subaybay dyan sa Bombo Radio Butuan. Okay. Ma'am, first and foremost siguro ma'am, sa panimulang statement niyo muna regarding sa apat na araw na confirmation hearing sa kaso kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity sa sa International Criminal Court po. Well, para sa akin, excellent no yung ginawa ng panel of prosecutors doon sa kanilang ginawang presentation, no, yung sinasabi nating presentation noong charges, no. So tatlong charges naman yun no, yung present nila at murder, attempted murder, at ginamit nila no yung mga pronouncements ng Pangulo at yung sinasabi nating policy ng government ni Duterte nung panahon niya, itong war on drugs na talagang kill o yung pagpatay. So mula pa yan nung panahon ng siya ay mayor. Kaya inilatag ng prosecutors yung malinaw na sistematiko na pamamaraan, sistematikong at at polisiya ng gobyernong Duterte yung sa EJK. Okay. Pero sa first day, sa second day, sa third at pang-apat na araw po, mas namumove kayo sa namumove kayo sa stand ng prosecution, ma'am? Yes, tama ka, Bombo Kevin, mas talagang nakita ko yung presentation ng ng prosecutors doon sa mga allegations ng crime against humanity ay talagang ayos nilang naipresenta, no? Samantalang doon sa defense puro lang no, yung nire-relate doon sa kasalukuyang administration, no? Mula doon sa pag-arrest, mula doon sa may mga sinasabi tungkol doon sa mga politika, no, tungkol kay Marcos, gano'n, no? Kaya talagang hindi sinasagot no, hindi sinasagot talaga yung allegations on the crime, no, on the alleged crime. Sa mga argumento, hindi kayo believe kay Kaufman, ma'am? Well, hindi ako believe kay Kaufman kasi hindi naman niya sinasagot yung mga allegations. At ginagamit niya lang yung tingin ko namumulitika siya no? At ginagamit niya yung parang nag-aano siya ng parang emotion to the people, no? Kaugnay dun sa syempre matanda na si dating Pangulong Duterte, sakitin. Tapos inaano pa rin nila no, talagang dinidiin pa rin nila yung jurisdiction. No? Though hindi pa siya napagdedesisyonan no sa kabuuan ng ICC, pero parang mutin academic na yun nagsisimula na yung pre-trial. Kaya so hindi ako talaga hindi talaga ako na-impress doon sa mga sagot doon sa allegations of crime ng mga prosecutors.
Okay. Ma'am, itong sa mga words from the former president, I know you experienced the word from him, a word or words from him po. Sabihin natin, na-experience nyo po, yung pagsasalita niya, ma'am, sa inyo, paano niyo sa ine-explain, ano yung feeling ninyo pag naririnig nyo and dinadirekta sa inyo po? Well, katulad nung ano, 'di ba, noong 2023, Oh, no? 2023 noong October yata 'yun, no? October noong nasa isang program siya, no? Na sinasabi niya nga yung dahil binulgar natin yung confidential funds, 'di oh, ba? So sinasabi niya doon na pwedeng gamitin ni Sara Duterte yung confidential funds, 'di ba? At tinitreaten niya ako, no? Kaya nga nagsampa kami ng kaso against him. So mm, yun yung first hand na experience ko kay President Duterte. Kaya talagang kaya nila, no? Kaya nilang manakit ng tao at ginagamit ang pondo, pwedeng gamitin yung pondo ng confidential funds o anumang pondo. Pangalawa, nung in-interpellate ko siya doon sa Quadcom, no, na tinatanong ko doon sa Quadcom na bakit yung mga ano no, yung mga supposedly na mga kaibigan niya na like yung si Michael Yang, binanggit ko doon si Michael Yang mm, ay hindi niya pinapatay, no? Hindi niya pinapatay. Merong mga sinasabi ang NBI, ang PAOK-TF, yung iba pang mga ahensya ng government natin na may link si Michael Yang at naging executive assistant niya pa yun, you know? Merong naging posisyon si Michael Yang sa gobyerno ni Duterte. Ang sabi ba naman niya sa akin sabihin ko lang daw talaga kung meron akong ebidensya at papatayin niya raw, isasama niya ako doon sa pagpatay kay Michael Yang. Kaya yung mga ganong mga pronouncement ni former President Duterte, makikita mo na talaga no ano yung mindset niya, ano yung kaisipan niya tungkol doon sa mga patayan at pagpatay. okay. Kasi tinatanong ko ma'am, kasi yun yung iba, 'di ba, yung tanong doon sa yung isa sa mga ino-argue nila na ano yung dating para sa isang, sabihin natin, victim, sinabihan mismo. Tapos tama ma'am, I do remember na yun yung nangyari sa itong hearing nyo. And isa pa, under oath siya, 'di ba, sabi ni isa sa mga attorneys from the prosecution or even sa prosecution na under oath siya nung nagsalita siya ng ganyan. So sa tingin mo, ma'am, posible talaga if in case na may papatayin kasi rinig mo doon, nandun ka sa hearing mismo sa house, di ba? Yes, oo. Uh, marami kasing mga nagtanong ano na mga kasamahan ko na Oo. na ano, na mga yung mga colleagues ko no, marami talagang nagtanong yung tungkol dun sa kakayanan niyang pumatay. Yeah, At yeah. saka yung mga previous inamin niya naman yun hindi ko lang matandaan kung sino yung nagtanong. Inamin Oo. niya na may pinatay siya. 6 yata o 7. Kung matatandaan mo doon sa Quadcom, sabi niya Oo. meron siya mismo ang pumatay, 6 hanggang 7. So talagang ano no, talagang kaya niya na pumatay. Kaya yung binabanggit ng prosecutors no doon Mm. sa ICC yung tungkol doon sa ah, yung mga pagbibiro niya no sinasabi parang sinasabi kasi ng defense parang siya yun parang biro lang lahat ng mga ganon pero yung lahat ng sinasabi niyang biro ay nagkakatotoo no kahit yung sinasabi niya sa mga pulis kung Mm. biro man yun sa mga pronouncement niya sa mga speaking engagement niya pero after that nagkakatotoo maraming napapatay ay yung pinapatay na 32 sa Bulacan no one time big time. 'Di ba pinraise niya pa 'yon na nag-ano siya, pinraise niya yung ganung ginawa. Sabi niya nga doblehin pa nga daw, 'di ba? O gawing 100.
So Mm. talagang ano no, um talagang polisiya talaga no, yung kung hindi niya talaga dadaanin sa due process, kami sa amin namin kung mga addict talaga yan or may problema tayo na kasi medical problem yun eh, hindi mo kailangan patayin. Kailangan mo siyang i-subject to medical ano no, treatment at ikulong kung merong mga kasalanan sa batas, 'di ba? So hindi yung basta-basta na lang siya papatayin dahil may quota, may reward, etc. Na lumabas din 'yan doon sa sinasabi ng prosecutors, no? Kaya talagang ano no, kaya talagang um, ako tingin ko sana maano yan sa trial, no? Para Oh, talagang maipakita ng prosecutor yung mga evidences. o kasi nga ma'am, no, parang intro lang almost lahat and hindi naman pwedeng i-mention lahat-lahat ang mga Yes. pangyayari and ma'am, posible ba na even yung mga naging resulta ng investigation nyo po, even yung mga although televised yung Quadcom, posible ba Mm. yang inaasahan nyo ba yang posibleng gamitin sa International Criminal Court, ma'am? Yes, oo, pwedeng gamitin 'yan, no? Kahit naman hindi ibigay yung report ng Mm. Quadcom, televised naman 'yan, Ah, under oath 'yan. So oh. matibay 'yan na pwedeng gamiting evidences. At saka yung mga sinasabing mga internal na mga witnesses, no? Yung dalawang internal na mga witnesses na ayaw binanggit ng prosecutor pero pinagalitan siya, no? Ayaw pabanggit talaga yung name ng dalawang um, mga insider kay Oh. Duterte, no? Yung nakakaalam talaga ng mga modus and operation, no, ng ano no ng DDS, no, yung Duterte Death Squad. Kaya pwedeng magamit eh mga pronouncement niya nga dahil ito ay ano no, dahil ito ay on TV, nasa social media, Mm. no, hindi maitatanging sinabi niya yon, no, hindi pwedeng sabihin ng prosecutor mga AI lang yan or mga fake yan, di ba? Kasi nasa ano yan eh, nasa social media na at naka-record. Mm. So, pwede naman din nilang hingin, ma'am, no, yung record sa house. Di ba? Naka-transcribe naman yun, ma'am. Yes, oo. Yeah. Pwede naman nilang hingin yon, no, kung i-require sa kanila. Kasi tayo kasi dapat makipag-cooperate tayo eh, no, habang noong panahon na yon na member pa tayo ng ICC, no, kaya kailangan talaga mag-cooperate katulad nga ng ginawang pag-aresto, no, ng Interpol kay Duterte. So, kailangan talagang mag-cooperate. Pero ma'am, na-file ba yan? Yung sa Quadcom, na-file ba ang reklamo against Duterte yan sa korte sa Pilipinas? Na-file siya sa ano, ang alam ko yung um, ay yung ano no, yung may mga cases na mga na-file, mga individual cases na Oh. mga na-file. Ang alam ko pa lang na i-file ay yung sa good government, no, kay Sara Duterte sa Mm. ombudsman. Yung Mm. tungkol sa confidential. Pero yung kay Sara Duterte ay yung kay former President Digong ay hindi yata na i-file dito, no? Although meron tayong batas Mm. na katulad din ng batas na ginagamit sa ICC, Yeah, yeah. no? Kasi sinasabi sa batas na kapag na-take on na ng International Criminal Court yung kaso, ay hindi na pwedeng ano no, um, ulitin pa doon sa local courts o yun dito sa atin kasi tinitake on na yan ng international. Okay. Ay, ano yan? Yung sa most responsible, para sa inyo, ah, thumbs up kayo, ma'am, sa prosecution na si Duterte ay the most responsible sa war on drugs. Yes, oo, Bombo Kevin, ano. So, naniniwala ako talaga na ang most responsible ay si former President Duterte Oo. dahil yung pattern ay ginamit niya, no, yung siya pa ay mayor sa Davao, Mm. na yung pattern na yan ay dinationalize nila, no, at Mm. meron pa nga yung memo na galing kay ano no for Senator Bato
no? Mm. Pero syempre, may kasama niya, may mga perpetrators, co-perpetrators. So mga binanggit nga no kung sino kasi hindi naman mangyayari yan kung hindi implement no yung mga plano no yung memo. Though ginawa ni Bato nung siya pa ay PNP chief Mm. ay malinaw na ang PNP chief kasi is under the president, 'di ba? So malinaw yung command responsibility diyan talagang ang kumbaga sa atin dito yung mastermind ay si President Duterte based doon sa nilabas ng ano no ng prosecutor sa ICC. Okay. Sa pangyayari ngayon, ma'am, narinig natin ang bawat kampo. Ano yung nakikita niyong implikasyon nito sa human rights, sa education, sa mga guro, or even sa mga estudyante? Ma'am? Well, in terms of human rights, sa bahagi ng mga biktima, sa bahagi ng pamilya ng mga biktima, Aha. ay kung ito ay mapu-full trial at makukonvict si former president, well, nakuha nila yung justice. Kasi hanggang ngayon, hindi pa natin sure kasi after 60 days pa natin malalaman kung ito ay ano no yung mga presentation ay ng prosecutor no yung crime na sinasabi yung alleged crime ay papaboran ng ano no ng mga judges sa ICC after 60 days. So hindi pa natin alam kung anong mangyayari diyan. Pwedeng ibalik yung kaso no para makagather ng more evidences or totally ay ma-dismiss yung kaso. Kaya talagang kapag ang nangyari ay na-convict si former President Rodrigo Duterte, eh Mm. di justice yun. Justice served sa mga pamilya at biktima, no? Pamilya ng mga biktima. No? Kaya talagang para sa atin, sa human rights, so makikita natin na hindi man matry yung mga ganyang klaseng kaso dito sa atin, meron talagang pupuntahan na international court. Bagamat ngayon wala pa hindi na tayo member, no? Mm. Kaya kailangan meron kaming ano na panukala sa makabayan na bumalik doon sa ICC para matakot yung mga katulad ni Duterte na gagawa ng crime against humanity, no? Yung mangyayaring ganyan. Pangalawa, yung binabanggit mo, maaring ano to, no? Isang malaking pag-aaral para sa ating mga legal students, no? Sa ating mga abogado na rin, Mm. no? Kasi nakita natin kung gaano ka-systematic at gaano kaayos, no? Yung ah paglalatag ng ng kaso, no? Sa ICC. Aha. So magiging ano to, magiging um, model, no? Sa atin dito sa Pilipinas kung paano talaga maglitis, no? Ng ganyang mga kaso. Mm. So, pati na rin yata, ma'am, sa mga susunod pang mga lider ng Pilipinas? Yes, oo. Baka meron pang susunod pa na magiging parang ala Duterte, di ba? Ala Rodrigo Duterte. Mhm. Kaya kung tayo ay papaloob muli sa ICC, ay merong pupuntahan ang mga mamamayan kung hindi man sila makakuha dito ng hustisya sa ating mga korte, mga local court, sa Mhm. Supreme Court, sa ano pa man, ay may pupuntahan sa ICC. Kaya nga naman napilitan yung mga pamilya, 'di ba, noong 2018, 2017, dahil nasa poder si Duterte, hindi ka pwedeng makapagkaso. Kaya anong ginawa? Tapos dinideny pa yung mga police report, no? Tapos yung mga judges natin, yung mga korte natin ay reluctant, no, sa mga kasong ganyan, no? Tapos yung mga police talagang itinatago pa, no? Parang tinatago pa ng administrasyong Duterte noon. Kaya pag nagkaroon ulit ng mga kasong ganyan, ay may pupuntahan tayo sa ICC. Oo. Do you believe, ma'am, na kaya ng mga pulis na ibahin yung nakasulat sa mga dokumento dyan sa ating mga papeles, even though inaasahan natin sila magiging truthful sa kanang mga ginagawang mga operasyon?
Kaya kasi ano, Bombo Kevin, sa mga pagdinig namin sa Kongreso, kung Aha. nasubaybayan niyo yun, ano, katulad nung halimbawa, si Tatay Bailon, no? Mm. Yung anak Mm. niya, pinalitan yung death certificate. Pero nasaan yung death, yung sino gumawa nun? Yung yung punerarya na contact ng mga Mm. pulis. No, sa halip na gunshot wound ang nilagay ay parang pneumonia ba or ano bang sakit, no, bronchopneumonia or whatever. Pero hindi nakita yung noong inotopsy, may gunshot wound. Hindi nakalagay yun sa report at hindi nakalagay yun sa death certificate. Kaya nagawa na 'yan. Kaya pwede rin gawin 'yan ng mga pulis para pagtakpan yung kanilang ano no, yung kanilang mga kaso. Tapos ito, yung mga kaso ng mga pulis, sa halip na pag may namatay, ang rule kasi diyan, pag may namatay, whether nanlaban o hindi, dapat mag-imbestiga ang mga pulis. Pero ano ba yung ginawa? Dahil nanlaban daw, sabi ng mga pulis, hindi na nag-imbestiga. So, Mm. ganun yung narinig namin sa ano no, sa Quadcom. Mm. Okay. Sa political na implication, ma'am, ano yung posibleng epekto nito sa kasalukuyang takbo ng politika sa ating bansa? Medyo ano no, medyo masalimuot, no, medyo complicated na yung politika natin. Pero tayo nga, yung implication niyan, yung nangyaring ganyan kay Duterte, magiging lesson yan sa mga magiging o gustong mag-leader o magpresidente sa ating bayan. Pero ngayon nga kasi ang ginagawa ngayon parang batuhan ng sisi, di Yeah, yeah. ba? Marcos and Duterte, batuhan sila ng sisi, batuhan sila ng mga akusasyon, no? At batuhan sila ng mga issue, no, na sana ay hindi. Pero syempre, isang lesson ito sa ating mga mamamayan na dapat pumili talaga ng tamang leader na sasagot doon sa mga problema ng ating mga mamamayan katulad ng sa ekonomiya, no? Ito dapat maaprubahan na rin yung totoong political dynasty law, no? At ito nga binubunga nga ng mga korupsyon, Mm. yung mga issue sa korupsyon kung bakit biglang nagkaroon no after ano ba since 1986, after more than 30 years. Mm. Ngayon lang magkakaroon ng enabling law sa political dynasty. Ngayon lang nag-iisip kung paano aayusin yung pagbabudget, no? Ang DBM, narinig ko sa news kahapon na nag-ano na siya ngayon ng regulasyon para doon sa unprogrammed appropriations. Yung paano ba gagamitin ng tama yung unprogrammed appropriations. Kaya itong nangyari kay President Duterte ay malaking lesson yan, no? At nangyayari ngayon, no? Hindi ko naman hindi ko sila sa baliwala yung kay Marcos na nangyayaring korupsyon, no, at saka kay Sara Duterte. Na sana mag-mature na rin yung ating mga botante, no, mag-mature yung ating electorate na sana ay bumoto ng tama na mga leader. Ma'am, lastly ito siguro, napansin even ako, napansin ko, niredact yung mga pangalan ng possible witnesses sa posibilidad daw na sila ay takutin para hindi na, kung matutuloy man aga trial, baka mag-back out sila. Ma'am, ano yung mensahe niyo po sa side ng mga biktima regarding sa kanilang mga paninindigan sa naging proseso ngayon ng International Criminal Court? Well, ako humahanga ako no, nagpupugay ako doon sa mga naglakas loob ng mga pamilya, ng mga biktima na ilan na ba yan, Bombo Kevin, mula 2018, no? Ilang taon na yan, ano? Siyam na taon na, Oho. pero patuloy pa rin sila, no? Wala na talaga silang pag-asa noon no? Pero dumating yung pagkakataon talaga na madala sa ICC at napansin naman ng ICC. So, sa mga biktima, no, sa mga ganyan,
dapat na ah, magpursige sila, no? Huwag silang matakot, no? At eto nga, ang pinoproteksyonan nga sila ng ICC, di ba? Yung mga witnesses, yung mga pamilya ng biktima, tama lang yun. Kasi ah, dito sa atin kasi, hindi ganon no? Hindi ganon, no? Mm. Pag may mga kasong ganyan, kaya yung mga witness natatakot, yung mga biktima ayaw nang magsampa ng kaso kasi makagantihan sila ng mga nasa otoridad. Kaya kung gagawin lang dito sa atin, yung katulad ng ginagawa sa ICC, yung talagang proteksyon sa mga witnesses, sa mga Mm. pamilya ng mga biktima, ay makakamtan talaga natin yung hustisya, no? At dapat gawin 'yan dito sa ating korte, no? Meron tayong witness protection law or policy. So yung witness protection policy, nakita naman natin na madaling makoop yung mga yung mga nagwi-witness. Kasi kung malaman ng pangalan nila, no, kakausapin sila no ng mga inaakusahan at nababago yung kanilang mga testimony kahit na yung mga testigo. Okay. Sa ibang usapin po tayo, alam natin, isa kayo sa mga naging complainant nitong impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Sa Lunes, tatalakay na ng House Committee on Justice naturag ang mga reklamo. Ano yung pananaw ninyo po sa magiging proseso pagtukoy ng probable cause? Well, sinabi naman ng ng chairman ng Committee on Justice, no, si Congresswoman Luistro, na kung ano yung ginawa nila doon sa yung rules sa impeachment ng kay President Marcos ay ganun din yung gagawin. So, kami nga, 'di ba, meron kaming critic doon sa na-dismiss kasi no yung aming impeachment kay President Marcos. Kasi wala naman sa rule kasi yung ginawa nila doon sa stage na kung saan recitation lang ng recitation lang ng katulad ng ginagawa sa ICC. Ito, pre-trial parang recitation lang 'yan nung mga accusations, no? Pero ang ginawa kasi ng Committee on Justice ay hinanap niya na yung mga ebidensya, 'di ba? So pupunta pa 'yon sa next stage. Pero kung gano'n ang gagawin, so syempre questioning din namin 'yan. Pero Mm. confident naman kami na kung gano'n yung gagawin, katulad ng ginawa dun sa impeachment ni Marcos, ay ready na kami na i-present by that stage yung mga ebidensya against kay Vice President Sara Duterte. At inaasahan namin no doon sa apat na impeachment complaint ay isa man lang doon or dalawa or isa man lang doon at least ay mapatunayan ng ng korte, no, this time yung Senate ay impeach na no si Vice President Duterte. Kaya confident kami na maibibigay namin yung mga evidences na magpapatunay ng betrayal of public trust ni Vice President Sara Duterte. Okay. Hindi daw pinapayagan yung mga abogado sa deliberation. May effect ba to posible, ma'am, sa inyo bilang mga complainants? Well, hindi pinapayagan yung kasi nasa stage pa lang yan ng Yeah. pag-determine ng form and substance, no? Mm. So hindi pa kailangan doon sa trial part, no? Doon na siguro sa Senate, pwede nang may mga advisor na mga legal counsel, yung complainant at saka yung akusado. Okay. Ginagawa pa rin yung mga reaksyon na nagsasabing political impeachment complaint na ito. Paano nyo po ito re-resolbahin o ipapaliwanag sa publiko? Well, totoo naman na political 'yan dahil nga sa numbers game 'yan, Mm. no? Kaya nga sinimulan na nga ni Vice President Duterte na manakot, no? Na sinasabi niya tatakbo ako. Mm. So parang nagbabanta na siya doon sa mga congressman na pag ako nanalo dahil tatakbo akong presidente, kwi daw kayo diyan sa impeachment. Kaya may mga kongresista kasi na syempre
political survival, no? Yeah. Yung politika nila, nakasalalay diyan kung ano man yung pipiliin nilang mga desisyon. Kasi noong sa nakaraang eleksyon, may mga bumoto for impeachment na natalo, pero mas marami naman yung mga bumoto sa impeachment na nanalo din. Kaya politically, ano yan, ano, political talaga yan. Pero kami talaga ay pagpapanagot, no? Whether ikaw ay presidente or vice president, but kung akala namin ay dapat kang managot sa taong bayan doon sa mga nilustay na pondo, kahit sa flood control project yan, confidential funds, titindigan ng makabayan, no? Ano man yung mangyari na para maipush yung na pagpapanagot sa mga opisyal na ng abuso. Ma'am, bakit hindi yan kayang panindigan ng ibang mga senador? Maliban sa sabihin natin political survival, hindi pa talaga nila kayang tumayo sa kanilang mga paa kung walang tulong ng isang presidente o vice presidente? Well, 'di ba kapag ikaw ay nakakapit sa mga incumbent, Oo. 'di ba? Yung mga lahat ng resources, Mhm. lahat ng mga kailangan mo sa pangangampanya, Mm. mga endorsement, yung mga ganon, ay talagang may advantage, 'di ba? Kung ito si Sara Duterte, sinasabi niya may advantage siya dahil nga nangunguna siya sa survey compared kay Marcos, no? Meron din siyang advantage kasi matagal silang nasa tungkulin at very very influential din naman talaga ang mga Duterte hanggang ngayon. Kaya talagang ano no, talagang hindi natin masisisi yung ating mga kasamahan na mga Mm. kongresista, mga senador do sa kanilang mga desisyon. Pero dapat dapat this time tumindig sila kung ano yung tama, ano yung hinihiling ng mga mamamayan na pagpapanagot kay Marcos o kay Vice President Duterte. Oo, kasi nga ma'am, yung nakita ko last time yung sa Makabayan, 'di ba? Marami yung noon, marami yung mga from Makabayan Block, may iba't ibang mga sektor na nakapasok. Sa tingin ko, ayaw niyong magpahawak sa liig kung sino man ang nandyan sino man yung house leader or even the president, ma'am, oh. Yes, tama ka, Bumbo Kevin. Malinaw naman ang stand ng makabayan, no? Hindi kami talaga meron kaming desisyong independent kahit na nasa minority kami, Oo. pero ang boto halimbawa ng minority ay iba sa aming paniniwala, we Kaya, stand by it. Kahit natatatlo lang kami diyan, no? Kahit dadalawa lang kami diyan, sa mga pagboto nga sa mga bills, pagtingin namin ay hindi talaga gusto ng mamamayan, oo. makikita nga ninyo, ah, tatlo lang yung tumututol, kami lang yon. Pero hindi naman siyempre sa lahat ng mga panukalang batas. So marami pa rin naman kaming mga panukalang batas na sinasang-ayunan. So depende doon sa panukalang batas na yun. And nakita ko rin naman ma'am, sa inyong mga side 'no, may yung sa last time, yung sa impeachment ni Pangulong Marcos, nag-a-abstain, yung Mm. iba sa mga nasa Makabayan to respect the stand naman sa ibang mga reklamante ng other impeachment complaint. Mm. Mm. Yes, oo. Kasi yung kami talaga, consensus kami, no? Hindi kami pwedeng hindi pare-pareho yung aming desisyon at boto. Kaya pinag-aaralan namin 'yan bago kami bumoto, no? At kung abstain, lahat kami abstain. Kung no, lahat kami no. Kung yes, lahat kami yes. Ganon yung makabayan. So, marami palang aasahan pa. May mga changes talaga, no? Even sa House Committee on Justice niya. Even niya kayo, ma'am, former congresswoman, may mga sinasabi niyo, may mga changes sila. Last time, hinihinga ng ebidensya. Sa ngayon, paghinga ng ebidensya, kaya niyo nang ilabas yan, ma'am. Yes, oo. Meron na yan, Bambo Kevin, kasi televised naman yung Yeah. hearing.
ng Committee on Good Government and Accountability at meron na silang isinampa na kaso kay Vice President Duterte sa Ombudsman. So hindi lang namin alam bakit hindi pa tinatalakay sa Ombudsman. So andun yung mga ebidensya na kung maghahanap sila ng ebidensya, ay bibigay namin agad dun sa stage na sinasabi pa lang namin yung yung mga uh, action on betrayal of public trust. Okay. Lastly po, sa personal niyo pong pananaw, ano po ang pinakamahalagang mensahe na nais ninyong iparating sa publiko bilang mga complainants sa pamamagitan ng pag-file ninyo ng complaint against the Vice President po? Sa atin pong mga kababayan, sa Monday hanggang sa Wednesday, didinggin po yung 4 na impeachment complaints against kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga sa tindi, bigat na ng aming mga document at mga ebidensya, inaasahan natin na talagang for the second time may impeach si Vice President Duterte. Kaya kailangan din po kailangan din po namin yung ating mga kababayan yung suporta para dito dahil 'di ba gusto po natin panagutin ang mga sangkot sa korupsyon, no? So yun po yung ginagawa ng makabayan. Kaya sana po ay makatulong namin kayo. Sige. Baka Congressman, may hindi ako natanong ha, na gusto nyong ipaabot sa ating mga viewers, listeners pala. Wala na. Yun na lang yun, Bombo Kevin. Maraming salamat sa iyo. Daghan kayong salamat. Maraming salamat po talaga, former Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List sa panahon niyo po ngayong gabi. Salamat. Maayong gabi. Salamat, Bombo Kevin, at sa Bombo Radyo Butuan. Si kanhi ACT Teachers Party List Representative Franz